Yo man, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka sa channel na to, I'm Joms and I give daily, almost daily insights about female nature, about dating, and about relationships. So kung andun yung interest mo, make sure to subscribe to my channel kasi nag-upload ako almost daily or weekly na videos about those topics. So yun. So sa video na to, pag-uusapan natin on how to approach any woman you like. So kung ikaw ay nahihirapan mag-approach, hindi mo alam kung anong gagawin mo, or lagi kang kinakabahan tuwing nag-a-approach ka kasi hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, kapag nakita mo na yung type mong girl, then para sa'yo tong video na to. So before tayo mapunta do sa video na to, do sa topic ng video na to, I would like to plug, may ipa-plug lang ako. So ipa-plug ko lang yung aking on-demand video program called Attraction Inertia Triggers, in which doon mo malalaman on how to naturally attract women by triggering their biological buttons little by little hanggang sa magustuhan kanila using momentum-based attraction. So kung ikaw ay laging natutorpe, nape-friendzone, nare-reject, at nababasted, yung course na yon will help you para hindi ka na matorpe, hindi ka na busted, hindi ka na ma-friendzone. So, back to the video. Ang video na to pag-uusapan natin is basically how to approach women. Ayan. So, maraming nagko-comment sa mga past videos ko kung paano daw ba talaga yung pag-approach. So, dito, hindi ko lang kayo bibigyan ng step 1 to 5 na routines. So, dito parang bibigyan ko kayo ng overview kung paano nyo gagawin lahat. So, mag-start muna tayo dun sa ano yung mga dapat hindi mo gawin. Okay, kasi madali na lang yun eh. Madali na lang yung kung ano yung mga kailangan mong gawin. So, start muna tayo, ano yung mga don'ts. Okay, before sa do, don'ts muna tayo. So, number 1, ano yung mga hindi mo dapat gawin? Number 1, dapat huwag mo sundan at titigan ng matagal. So, a lot of guys, kapag nakakita sila ng babaeng type nila, parang nag-freeze sila. So, for example, nasa mall ka, nakita mo maganda yung babae, ang gagawin mo, susundan mo at tititigan mo ng matagal. So, don't ever do that. Okay? Don't ever do that one. Kasi magiging creepy ka. Okay? Kapag sobrang tagal mo silang tinititigan, sobrang tagal mo silang sinusundan, hindi ka makapag-make ng move mo. Ang ginagawa mo, ganun lang. Tapos nag-aaway na yung utak mo, baga, nag-aaway na yung sarili mo, yung angels and demons niya sa isip mo. Kung i-approach mo ba o hindi. Ang ginagawa mo, sinusundan mo na lang siya, tititigan mo siya matagal. Huwag mong gagawin yon. Kasi nararamdaman ng mga babae yon. Nararamdaman nila kapag sinusundan mo sila, nararamdaman nila kapag tinititigan mo sila ng matagal. Okay, ang tawag nila sa'yo, magiging tawag nila sa'yo is creepy guy. So, isa kang lurker. Nag-lurk ka lang. Okay? Once na maramdaman nila na lurker ka lang, alam na nila na magiging off na yung feeling nila sa'yo, maging icky na yung feeling nila sa'yo, at hindi na sila ma-attract, mare-repel na sila sa'yo. Kasi nga, because hindi sila na-attract sa lalaking hindi confident. Okay, mararamdaman nila na, oy, itong lalaking to hindi confident, nervyoso din parang ako. So ba't sila ma-attract? Again, ang hinahanap nila, ma-attract sila sa lalaking opposite nila. Kung hindi sila confident, dapat confident ka. So, isa sa pinaka-attractive na trait is being confident. So, huwag mo susundan at tititigan ng matagal. Number 2, huwag ka mag-overthink. Usually, yun yung dahilan ng number 1. Kaya tinititigan at sinusundan mo sila ng matagal kasi nag-overthink ka. So, bakit ka nag-overthink? Nag-overthink ka kasi meron kang fear of rejection. Okay, ayaw mo ma-reject. Na baka ganito, baka ganyan, baka hindi niya ako magustuhan, ganyan. Kumbaga, di pa nangyayari yung isang bagay, nire-reject mo na yung sarili mo. Di mo pa nga siya nilalapitan, nire-reject mo na agad yung sarili mo. And ano naman kung i-reject ka ng stranger, i-reject ka ng babae? Yung worth mo bilang lalaki, bilang lalaki is hindi madidiktahan ng isang babae lang. Okay? Again, you need to carry yourself that you know your worth. Na parang sobrang swerte niya dahil nilapitan mo siya. Sobrang swerte niya dahil kinausap mo siya. Yun dapat yung dinadala mo. Yun dapat yung being mo. You're actually giving her favor. And girls love attention. You're actually doing her a favor. So, ba't ka mahihiya? Ba't ka matatakot ma-reject? Okay? So, again, yung babae ngayon is a stranger.
Your worth is not dictated by one woman. Okay? Again, hindi niyan yung worth mo bilang lalaki is hindi madidiktahan ng babae. Okay, madidiktahan niya ng sarili mo. Okay, ikaw yung magdidikta ng worth mo. So, ang goal mo lang talaga sa approach is just to check if may interest din ba siya sa'yo. Okay? Hindi mo goal na mag-perform, hindi mo goal na magustuhan ka niya. So, bakit ka matatakot sa rejection ko? Ang goal mo lang is to check kung meron din ba siyang interest sa'yo. Kung gaano ba kataas yung interest level niya sa'yo. Kung high or low. Okay, mamaya we'll get further, mas lalaliman pa natin dyan kung ano ba yung goal talaga ng approach. Number 3, don't give yourself reasons not to. Okay, usually, yung utak mo lang naman talaga yung nagsasabi na wag. Sasabihan ng utak mo, baka may boyfriend, baka busy siya, baka nagmamadali siya, baka, ayun, ang daming baka sa isip mo. So, you're giving yourself reasons not to. Okay? So, stop giving yourself reasons not to. So, ang kalaban mo lang talaga palagi yung utak mo. Usually, ganyan. Lagi ka lang nag-overthink, ina-anxiety ka because palagi kang nasa utak mo. Okay? So, I want you to challenge your thoughts. Pag sinabi ng utak mo, baka may boyfriend siya. Meron ba talaga? You challenge it. Baka hindi niya ako gusto. Hindi ba talaga? Kasi again, nasa utak mo lang yan. Wala pa yan sa reality. Hindi pa nangyayari sa reality yan. You're going to assume interest unless proven na hindi kanya gusto. Unless magbigay siya ng signals na hindi kanya gusto. So, always challenge your thoughts. Ground yourself. Wag kang puro fantasize. Wag ka palagi nandito sa utak mo. Ground yourself sa reality. And you will ground yourself sa reality if you took the action and binigyan ka niya ng signals, okay? Binigyan ka niya ng feasible results. Kumbaga pinakitaan ka talaga niya, hindi yung sinabi lang dahil ng utak mo. Alright? So, punta na tayo dun sa how to. So, first, meron muna tayo body language. So, pag-usapan natin yung body language. Kasi most of the time, body language is 90%. 90% talaga yung body language. Hindi 10% lang yung sasabihin mo. It's how you say it. It's not what you say. So, napaka-importante ng body language. So, 90%, body language is yung 90% na magdidikta kung magiging successful or magiging okay yung interaction mo sa babae. So, first, ano ba yung mga kailangan mo tandaan? Una is eye contact. Hindi pwedeng mag-a-approach ka ng babae tapos hindi mo siya titingnan sa mata. Okay na, kung saan-saan ka tumitingin. Always hold eye contact 70 to 80% of the time. Kapag nagsasalita siya, you maintain eye contact with her. Minsan tingnan mo yung hands niya. Kapag ginagalaw niya yung hands niya. Ganyan. Kapag ikaw nagsasalita, look her into her eyes. Ganyan. Number 2, magkaroon ka ng open body language. Huwag kang nakayuko, yung parang sobrang tense, yung shoulders mo closed, yung arms mo closed off, yung arms mo nasa inside your pocket. Have an open body language. Ibig sabihin, open. Open, hindi ka nakayuko, hindi ka nakaslouch, naka shoulder back ka, open yung chest mo, yung kamay mo nakikita niya. Ganyan. So that's an open body language and nakatapat sa kanya slightly towards her. Alright? And lastly, talk slow, clear, and loud. So, importante yon. Hindi pwedeng kinakain mo yung salita mo. Hindi pwedeng, ang bilis mo magsalita, hindi niya na maintindihan. Again, you want to talk slow, clear, and loud. Parang ginagawa ko yon. Medyo mabilis pa nga eh. So, dapat medyo mas babagal pa. Kung sa tingin mo, mabagal ka na magsalita, bagalan mo pa. You just need to talk slow, clear, and loud. So, make sure ganyan. And also, medyo babaan nyo yung pitch nyo. Huwag kayong overly excited, yung ganyan. Ay, talaga, yung ganyan. No. Be calm. Okay? Babaan nyo yung boses nyo. So, talk slow, talk clear, huwag nyo kakainin yung salita nyo, and loud. Kasi dapat naririnig niya. And deep voice, galing sa diaphragm. Okay? Kaya importante na open body language. Kasi kapag nakaganyan ka, elite yung boses mo. So, open body language. Chest up, shoulders back,
And then, hinga ka. Breathe from the diaphragm. And then, dun manggagaling yung boses mo from the diaphragm. Okay? So, okay na tayo sa body language. Next, eto, pag-usapan natin ano ba talaga yung number one goal when it comes to approaching women. So, ang number one goal nyo kapag lalapit kayo sa babae when you're going to approach women is to check for interest. Yun lang yung goal nyo. Is to check for interest. If interesado din ba siya sa'yo at kung interesado ka din sa kanya beyond looks. Kasi for sure kaya mo siya lalapitan kasi nagandahan ka sa kanya. Nakuha niya yung attention mo. So kapag mag-a-approach ka, ang goal lang nun is to check for interest. Kung interesado din ba siya sa'yo na makipag-usap in that specific moment at kung interesado ka ba sa kanya beyond her looks. You just need to check for interest. Hindi mo goal na mag-perform. Hindi mo goal na patawanin siya. Hindi mo goal na kunin yung validation niya. Hindi mo goal na kunin yung number niya. Wala kang kukunin sa kanya. Most of the time kaya natatakot kayo ma-reject kasi gusto nyong may kunin sa kanya. So ang goal mo lang dito is to check for interest. Gaano ba siya ka-interesado sa iyo at gaano ka ka-interesado sa kanya beyond her looks. Yun lang yun. Hindi mo kailangan mag-perform, hindi mo kailangan siya patawanin, hindi mo siya kailangan i-seduce. Hindi mo siya kailangan hindi mo kailangan makuha yung validation niya. You're just there to check for interest and have an interaction, have an genuine interaction with her. All right? So, if na-enjoy mo yung halfway na tayo ng video, kung na-enjoy mo yun, again, gusto kong i-plug yung tinatawag kong Attraction Inertia Triggers. That's my on-demand online video program in which tuturuan ko kayo doon on how to naturally attract women using their biological buttons. And iti-trigger mo yun little by little hanggang sa magustuhan ka nila. So, kung gusto mo tumaas yung level ng attraction mo and also know about female nature, kung ano ba talaga kung kanino ba sila na-attract talaga, and you want some scripts, some triggers, kung paano malalaman kung gustong-gusto ka ba ng babae, andyan na lahat. Anything you want to know about attraction, andyan na lahat. Nandiyan sa description box, check nyo na lang yung link, click nyo na lang yon. So, balik tayo sa video. Ito na yung how to, kung paano siya i-execute. So, step number one is to open a conversation. So, pag mag-approach ka ng babae, you should open the conversation. Huwag mo siyang aantayin siya yung mag-open. Lalapitan mo siya. Again, yung body language, eye contact, open body language, and then you need to, yung voice mo, yung tonality mo, talk slow, and open a conversation. Okay? Again, 90% is your body language, 10% lang yung sasabihin mo. Okay? It's not about what you say, it's about how you say it. So, pwede mong sabihin, hi. Yun, kahit hi lang eh, hi. Tapos, check mo siya kung mag-respond siya or hindi. So, for me, ang go-to ko lagi is observational comments. So, based sa observation ko. Sabihin ko, hey, I just thought you're cute. I wanted to say hi. Hey, nakita ko ang ganda ng shoes mo and I wanted to say hi. Ganun lang. So, very observational. Hey, gusto ko yung perfume mo. I wanted to say hi. So, based on your observation, hindi mo kailangan ng cheesy pickup lines. Hindi mo kailangan ng sobrang witty na pickup line. Again, they care about the man. Okay? They don't care about the words. They care about the man. Kung sino yung nagsasabi. So, if you're a man who's really calm, who's really collected, very grounded, kahit ano pang sabihin mo, kahit hi lang, kahit hello lang, magugustuhan nila yon. Okay? Hindi mo kailangan ng sobrang witty na pickup line. So, again, observational comment. Observe them. Ano yung nagustuhan mo sa kanila? Ano yung nagpapukaw ng attention mo? Paano nila nakuha yung attention mo? Dahil ba sa suot niya? Pag dahil sa suot niya, sabihin mo, hey, random compliment. Gusto ko lang sabihin na ang ganda ng dress mo. Yun. Hey, random question. I like your milk tea. Saan mo nakuha yan? Yan. So basically, observe her. Again, if lagi ka nandito, hindi mo makukuha yung opener mo. Kung lagi ka nag-iisip. You just need to observe yung nasa paligid mo. Be grounded.
Next thing, step number 2. Once you open the conversation, you want to lead the conversation, okay? You want to lead it, don't dominate it. Kasi usually guys, kapag nag-approach, ang gagawin na nila is mag-ano, sila lang yung lagi nagsasalita. Hindi nila pinagsasalita yung babae. Puro sila lang sila. Ayaw nila maputol, ayaw nilang magkaroon ng dead air, kaya sila na lang sila. O kaya, tanong ng tanong, dinodomi. Alam mo yun, dinodomi na yung buong interaction. It should be 75% of the time siya yung magsasalita. 75% of the time siya yung magsasalita. Ang gagawin mo lang, you will lead. You will lead the interaction kung saan papunta. Kung saan papunta yung interaction nyo. So, lead and observe yan. Lead. So, doon muna tayo sa lead. Lead the conversation. Basically, mga getting to know question to. Again, interesado ka sa kanya, so be interested to her. Be curious about her. So, kunwari, na inopen mo, sabi mo, hey, random compliment, I just wanna say, I really like your style. O, sasabihin niya, oh, thank you, ganyan. Sasabihin mo, what's your name? And then, sasabihin niya, sasabihin niya ang pangalan niya, and then introduce yourself. And then, be interested with her. Sabi mo, anyway, aside from being cute sa dress mo, what do you do? You seem very creative. Yun. And then, edi sasabihin niya na, ito yung what I do, ganyan, ganyan. So, again, you want to lead the interaction. Parang ikaw yung, pag nasa job interview ka, parang ikaw yung interviewer. Pero hindi lang ikaw yung puro tanong. So, ito na yung, dito tayo mapupunta sa step number 3. Again, ikaw yung interviewer, pero hindi ikaw lang yung puro tanong, okay? Kailangan maging conversation, hindi maging interview. So, paano magiging conversation? You want to interact with her answers. Okay? Hindi yung isang tanong, isang sagot. So, don't just ask questions. Have your own statements. Have your own opinions. Kumbaga, kung pag may share siya, have your own opinion. Mag-state ka na what do you think about it. Sabi mo, ay, yung mga may hilig sa red. Mahilig ka ba talaga sa red dress? Pag sinabi niya, oo, this is my favorite. Sabihin mo, talaga? Kasi usually yung mga nakikilala kong babaeng mahilig sa red dress, red flag. Yung mga ganon. So, you want to tease her, react to what she said, flirt with her. Yun yung gawin mo para hindi siya maging parang interview-like na parang tinatanong mo siya, what's your name? What do you do? What do you do for fun? What do you do for a living? Anong ginagawa mo dito? Yung mga ganon. Always try to interact. So, that's why always listen. Be grounded. Be centered in that specific moment. Kasi siya mismo yung magsasabi ng kung ano yung magiging topics nyo. Siya mismo yung magbibigay sa'yo ng hints kung ano yung mga gusto niyang pag-usapan. So that's why you need to be interested with her and observe her. Ang ginagawa mo lang, you are leading the interaction kung saan papunta. Step number 4, observe how high is the interest. Okay? During the whole interaction, observe mo kung gaano ba ka-high yung interest na sa'yo. Masasabi nating high interest if nire-reciprocate niya yung energy mo. Okay? Kapag excited ka, pag natutuwa din siya. Kapag nagugulat din siya. Yung mga ganon na kapag nagtatanong ka, tinatanong ka niya pabalik. Okay? Kapag inaperan mo siya, aaper din siya sa'yo. So that's the sign of high interest. Again, it's reciprocation of energy. So that's why your energy is really important. Kung ninenervyos ka kapag kausap mo siya, might as well baka yun yung nire-reciprocate niya sa'yo. So mas maganda kung confident ka para kapag ni-reciprocate niya yung confident energy, ibig sabihin nun high interest. Kapag naging curious din siya sa'yo, binalik niya yung tanong sa'yo, then that's a sign of high interest. Again, you only want to deal with women na may high interest. So, ano naman, Joms, paano pag low interest? Pag low interest, usually one-word answers, hindi tumitingin sa mata mo, gusto niyang umalis. Okay? So, sa experience ko, kahit gaano pa mahihiyain yung babae, if maganda yung body language mo, maganda yung naging tonality mo, very grounded ka lang, and you're very, kumbaga, pinapakita mo na you're just checking for interest, wala kang kailangan sa kanya. Usually, sobrang daldal ng mga yan. Okay? Kaya mo silang mapiga. So, if nagpakita siya ng one-word answers, tumatango lang sa'yo, hindi tumitingin sa'yo, nagse-cellphone lang, parang gusto niyang umalis,
that's a sign of low interest. Kapag low interest, ang sasabihin mo, it's nice to meet you. Have a great day. Yun lang, and then out ka na. Hindi mo, again, you're just checking for interest. So, ang kukunin lang natin, ang gagawin lang natin, ang gusto lang natin makakausap is yung mga babaeng high interest. So, paano kung high interest? So, if sa buong interaction, high interest, nag-reciprocate ng energy, get her contacts. Get her number. Or connect. Connect with her. So, if feel mo, you're interested with her, and interested ka rin beyond her looks, and nakita mo nag-reciprocate rin siya ng energy, in which indicator of a high interest, go for the number. Go for the contacts, go for the socials. So, ang goal dito, if kukunin mo yung number niya, yung contacts niya, be clear kung bakit mo kinukuha yung number or yung contacts niya. O kung bakit mo kinukuha yung IG niya. Sabihin mo, anyway, it's nice talking to you. Pero feel ko ang saya mo kasama, maybe we can go for a coffee or we can hang out and go for a coffee. Let me have your number. So, ganun. You're stating. Sabi mo, anyway, I have to go pero na-enjoy ko yung usapan natin. Maybe we can hang out and grab a coffee. Let me have your number. So, kapag binigay niya, that's a sign of high interest. Sobrang interesado din siya sa'yo. Kasi again, very clear din kung bakit mo kinukuha yung number niya. Ibig sabihin, gusto mo ng date. Gusto mo siyang makausap pa. So, pag pumayag siya, ibig sabihin, gusto din niya. So, that's a very clear sign na interesado din sa'yo yung babae. So, yon. So, again, you only want to get the number. You only want to connect with women na merong high interest. Kapag nagpakita ng low interest, huwag niyong pipilitin. Okay? It's either masama lang yung gising niyan, wala lang talaga siya sa space to have an interaction with you. Hindi ibig sabihin nun na mababa yung worth mo. Okay? For me, rejection is feedback. Okay? Ano yung mga kailangan mo pang i-improve sa approach. So, sa una, kakabahan ka talaga. Hindi mo talaga maiiwasan yun. So, kahit ako ngayon, kahit pag nag-a-approach ako, kinakabahan pa rin ako. Pero again, pinapaalala ko sa sarili ko na I'm just checking for interest. Wala akong kailangang kunin sa kanya. Hindi ko kailangan yung validation niya, hindi ko kailangan yung number niya. Okay? Kukunin ko lang yung number niya if interesado ako sa kanya beyond her looks at kung nagpapakita siya sa akin ng high interest. So, yun lang. So, all you need to do is to practice it. Practice it, bro. Parang nagbigay na ako ng 25 minutes masterclass dito. So, wag niyo sayangin yung oras niyo. Wag niyo sayangin yung 25 minutes ng buhay niyo wag niyo sayangin yung 25 minutes ng buhay niyo. So, apply this one. Apply this one. All you need to do is to go out, apply the lessons na natutunan niyo sa video na to. Ito lang yung kailangan niyo. Ito lang yung kailangan niyo. So, you can start by saying hi, saying good morning sa lahat ng nakakasalubong mo. Again, wala kang kailangan sa kanila. You're just checking for interest. Pwede ka mag-compliment, kunwari sa cashier, sa SM. Kapag may na-observe ka, always voice out kung ano yung una nyong na-feel sabihin. Always voice that out. Ang nag-filter lang yan yung utak mo. Bago ka pa maunahan ng utak mo. Meron tinatawag na 3-second rule. Dapat within 3 seconds, kung ano yung feel mo sabihin mo na agad. Kasi the more na pinatagal mo, is hindi mo na masasabi yan. So, yun. So, hopefully na-enjoy mo tong video na to. Again, meron akong on-demand video program. If you want to deep dive more about this one, lalo na tong approaching and how to attract women, meron akong on-demand video program called Attraction Inertia Triggers. Check nyo na lang yung link sa description box. Andun, click mo na lang. So, andun ko tinuro yung mga fundamentals ng attraction. And kasama din dito yung approach. So, if you want to know more or deep dive more about approaching women and attracting them, check out mo lang yung Attraction Inertia Triggers. For sure, sobrang dami na natulungan na lalaki na to. Makikita mo yung testimonials nila doon sa page, doon sa website. Basahin nyo na lang. So, yun lang. So, hopefully nakatulong to. Sobrang haba ng video na to, 25 minutes. Ang bala ko lang 10 minutes lang eh.
Pero dahil gusto ko mag-provide ng value, so much value sa inyo, ayan, parang ni-release ko na lahat ng nalalaman ko when it comes to approaching. Ayoko kasi nung sobrang ma-overwhelm kayo. Sana hindi kayo na-overwhelm. So, mas okay kung panoorin mo ulit tong video na to, take some notes, and if you need more help, check mo yung attraction inertia triggers kasi marami pang value dun sa loob. Okay? So, yun lang. Hopefully, I'll see you on the next video. Let's go.